Pati ang ilang kritiko ni Pangulong Bongbong Marcos napabilib sa palaban niyang pahayag tungkol sa West Philippine Sea. Giit ng Pangulo, ipaglalaban natin ang sariling atin. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Yan ang matapang na pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikatlong SONA kaugnay sa isyu sa West Philippine Sea, PBBM. Hindi natin kailanman ibibigay ang ating teritoryo at patuloy raw po protektahan ng gobyerno ang ating soberanya. Palalakasin at paiigtingin pa raw ng bansa ang ating maritime defense, maging ang pakikipagtulungan sa mga kaalyado nating bansa. Pagtitibayin at palalaguin din daw ng Administrasyong Marcos ang kamalayan at kaalaman ng buong bansa ukol dito at titiyaking maipapasa ito sa mga kabataan at mga henerasyon sa pamamagitan ng paggawa ng batas ukol dito. Ito raw ang pumukaw sa damdamin ni Senator Francis Tolentino. Words which really caught my attention were the words intergenerational. Yung sa Maritime Zones Law and Archipelagic Sea Lanes, both laws which, modesty aside, I authored. So hinihintay natin yung, isasalang ko na sa Mercoles yung Archipelagic Sea Lanes Law. Yung Maritime Zones Law, alam niyo naman, 18 years in the making yun. 18 years. Magto 2 decades na yun. It has to be signed and passed into law. Para naman sa isang security expert, natumbok ng Pangulo ang nais nating marinig tungkol sa mainit na issue sa West Philippine Sea. Sinabi nga, diplomacy is the first line of defense. At yung talaga ang dapat na ginagawa natin, no? Makipagdiplomasya, hindi tayo nagiging marahat, and we are not using violence, no, na ginagawa ng ating kapitbahay. At ang kanyang sagot dito ay napakaliwanag din. Batas ang ating sagot. Maging ang dating tagapagsalita ni dating Vice President Leni Robredo na si Barry Gutierrez, napabilib sa ulat ng Pangulo at sa paninindigan nito na ipaglaban ang ating teritoryo. Ayon naman sa Akbayan Party, pinakinggan ng Pangulo ang sama-samang adhikain ng sambayanang Pilipino na igiit ang ating karapatan sa ating teritoryo at pagtatanggol sa pambansang interes. Bago ang SONA ng Pangulo, nagkaroon ng kasunduan ng Pilipinas at China na ipagpatuloy ang rotation at resupply mission sa Ayungin Shoal. Pero ayon sa China, kailangan daw munang magpaalam ang Pilipinas sa kanila bago ito isagawa. Babantayan din daw ng China ang gagawing RORE mission. Iginiit naman ng National Security Council na hindi kailangan humingi ng Pilipinas ng permiso kahit kanino o sa alinmang bansa. Hindi tayo magpapaalam, wala tayong ipagpapaalam sapagkat ito ay karapatan natin. Sabi ko nga, ito ay isang understanding, pero wala tayong ibinibigay o sinusurrender na anumang national interest natin. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.